Mukhang wala na makapipigil pa sa thrilla in Manila election 2013. Idineklara na kasi ni dating Pangulong Erap ang paktakbo niya bilang alkalde ng Maynila, katapat si Mayor Alfredo Lim. At para nga wala ng aberya sa kanyang kandidatura, naglipat bahay na po si Erap sa Maynila mula sa San Juan. Matapos ang 2 taon, muling bumiyahe ang jeep ni Erap. Sa pagkakataong ito, ang destination nito ang lungsod ng Maynila. Kanina, naglipat bahay na ang dating Pangulo mula sa Green Hills, San Juan patungo sa kanyang bagong bahay sa Santa Mesa, Manila. Si Erap mismo ang nag-drive ng jeep. Sakay niya si Manila Vice Mayor Isko Moreno. Pagdating sa Santa Mesa, ito ang sumalubong sa kanya. Sinalubong din si Erap ng 28 councilor ng Maynila. Welcome home, Mr. President. Dito na kinumpirma ni Erap, tuloy ang pagtakbo niya bilang alkalde ng Maynila, katapat si Mayor Alfredo Lim sa 2013 elections. Isang termino lang daw ang kanyang bubunuin at itutuloy na ito ng magiging running mate niyang si Moreno. Tapos na ako sa Malacanang. Punta na sa Maynila, sa City Hall. Pero paglilinaw ni Erap, walang personalan. Ang kampo naman ni Mayor Lim, hindi natinag. Wala kaming kabak-kabak eh. Kumbaga sa continuous lang ang serbisyo namin sa mga taga-Manileño. Ang mga anak naman ni Erap, kontra mang bumalik ang ama sa politika, suportado pa rin daw nila ang kanilang tatay. Meron talagang clamor at may support from the mass base. Nang tanungin naman si Erap kung sino ang makakasama niya sa bagong bahay, kailangang tumira si Erap sa bagong bahay niya ng 1 taon para maging lehitimong kandidato ng Maynila. Maricel Halili, News 5. Mukhang matutupad na ang much-awaited face-to-face with Chief Justice Corona sa impeachment trial. Nasabtina na ang lahat ng complainants na hiniling ng depensa at ngayon pa lang, ilan na ang nagsabing dadalo raw sila. Ngayong araw ipinadala na ang mga supina para sa 11 testigong ipapatawag ng depensa kapalit ng pagsalang sa witness stand ni Chief Justice Renato Corona. Isa sa kanila si Ombudsman Conchita Carpio Morales na nagsabing darating siya sa paglilitis kahit palimitado ang nalalaman niya tungkol sa alegasyon na may tinatagong $10 million sa bangko si Corona. There were complaints earlier this year filed by Risa Ontiveros, Harvey K. et al. The mandate of the Ombudsman is to go over the complaint. Nangako ring darating si dating Akbayan Representative Risa Ontiveros na isa sa mga nagsampa ng kaso tungkol sa umano'y milyones na ito. Kung yung pagtestigo namin ay ginawa ng defense panel na kondisyon sa hindi ko pa maintindihang dahilan, para sa wakas gawin ni Chief Justice yung matagal na nilang pinapangakong gagawin niya. Nauna nang hiningi ng ilang senator judge na sa pagharap ni Corona ay voluntaryo na rin niyang buksan ang 5 pang PS Bank dollar accounts na pina-TRO noon ng Korte Suprema. Pero magpakita man duda si Senator Judge Franklin Drillo kung magsasalita talaga si Corona. Kung sasabihin niya, I invoke my right against self-incrimination, hindi po namin siyang pwedeng pilitin na sagutin. Ang Malacanang naman sinabing good news ang desisyon na ito ng depensa. We certainly welcome the decision of the defense and also the Chief Justice to decide to testify before the impeachment court. Ina Zara, News 5. Dehado ang Pilipinas at China kung paramihan sa barko sa Scarborough Shoal ang pag-uusapan. Pero ang sabi ng China, ang Pilipinas pa raw ang nagpapalala ng tensyon. Isang mga fishing vessel at fisheries law enforcement and maritime ship ng China sa Scarborough Shoal. 7 naman ang government at fishing vessel ng Pilipinas na nakaposte roon. Pero kahit tila dehado tayo, sa dami ng mga barkong nakaposisyon sa Scarborough, ang Pilipinas pa raw ang gumagawa ng hakbang para lumala ang tensyon. Yan ay base sa pahayag ng Vice Foreign Minister ng China na lumabas sa China Daily News. Payo pa ng China, dapat umalis na mga barko ng Pilipinas sa Scarborough at huwag pigilan ang aktibidad ng mga Chinese vessel doon. Tiniyak ng China haharapin nila ang anumang magiging aksyon ng Pilipinas. Tingin ni Senate President Juan Ponce Enrile, indikasyon na ito na gusto nang sakupin ng China ang teritoryo. Nagiging grabber na ang China. We prepare. We better buy war equipments.
Pero sabi ng palasyo, idadaan pa rin sa maayos na usapan ang problema. So far, we have not done anything to provoke. And the instruction from the President is very clear. We do not wish to escalate tensions. Ang Chinese Embassy naman naglabas ng safety alert para sa mga mamamayan nito sa Pilipinas dahil magkakaroon daw ng mga malawakang kilos protesta laban sa China. Pero sa gitna ng tensyon, pumalat naman sa internet ang pagkakamali ng isang Chinese anchor. Aksidente kasing nasabi ng anchor ng China Central Television na teritoryo ng China ang Pilipinas. Nagsorry naman ang anchor at sinabing ang Wangyan o Scarborough Shoal ang tinutukoy niya. Mean Los Baños, News 5. Samantala, nagbigay na ng pahayag ang dalawang ground clerk ng Cebu Pacific na tinalakan umano ng actress na si Claudine Barreto. Dito muli nilang inuulit ang dinanas daw nilang verbal abuse mula sa actress. Simpleng problema sa bagahe ang punot dulo ng away ng broadcaster na si Mon Tulfo at mag-asawang Raymart Santiago at Claudine Barreto sa NAIA noong Linggo. Sa report na ibinigay sa airport police ng domestic arrival agent na si Christine Ann Ilagan, sinabi nitong na-post na nila sa arrival area ang pangalan ng mga pasahero na may offloaded baggage o mga bagaheng iniwan sa Katiklan. Hanggang sa may lumapit daw na pasahero sa passenger assistance at tinanong kung bakit nakalista ang kanilang pangalan. Ipinaliwanag daw ni Ilagan na dahil sa weight limitation ng eroplano na offload ang kanilang mga bagahe. Saglit daw na pumunta ang babae sa mga kasama nito hanggang sa lumapit na sa passenger assistance ang aktres na si Barreto at galit na galit. Ipinaalam daw ni Ilagan sa aktres na maide-deliver sa kanila ang mga bagahe pero ayaw daw ibigay ni Claudine ang kanyang address o contact details. Pinauhulaan pa raw ni Claudine sa kanila ang kanilang address. Gusto rin daw makausap ni Claudine kung sino ang taong nag-utos para i-offload ang kanilang mga bagahe. Ganito rin halos ang pahayag ng isa pang domestic arrival agent na si Charis Bokbok. Anya, sinigawan at sinisi sila ni Claudine. Pinababalik din daw ni Claudine ang mga bagahe sa lalong madaling panahon. At kailangan din daw bayaran ng round-trip ticket ang grupo ng celebrity couple. Pero hindi raw nakita ni Ilagan ang gulo dahil shock pa raw siya sa nangyari sa kanila ni Claudine. Nauna na nag-sorry ang Cebu Pacific sa mga Santiago sa pagkakaiwan ng kanilang bagahe. Pero ang Civil Aeronautics Board, hinihinga na sila ng mas detalyadong paliwanag. Anila, may panuntunan na pwedeng i-offload ang bagahe kumpara ito sa kaligtasan at seguridad ng pasahero, maayos sa operasyon ng airlines at kung may bitbit na bawal ang pasahero. Pero anuman ang dahilan, dapat ay alam ito na may-ari ng bagahe. Siyempre, pag meron kang hindi nasunod sa kontrata, pwedeng yun ay ituring na breach of contract. At as far as regulation is concerned, violation ng regulation. Nakatakda silang maglabas ng guidelines kasama ang DOTC at DTI para maayos ang problema sa offloading ng mga bagahe at iba pang reklamo sa airport gaya ng delayed flights at overbooking. Naomi Deirid, News 5. Kung ang PNP raw ang tatanungin, may pagkukulang ang airport security sa naganap na rambulan sa NAIA nung nakaraang linggo. Hindi na nga raw kasi agad napigilan ng gulo, hindi pa agad nagawan ng report. Dalawang kapalpakan ang nakita ng PNP sa mga gwardiya ng Lanting Security Agency sa NAIA noong linggo. Una, nabigo raw ang mga ito na kontrolin ang sitwasyon. Gayong higit pa sa 4 na gwardiya ang lumapit para awatin ang mga nag-aaway. Mahina yung mga gwardiya natin sa, kumbaga, how to pacify during commotion. Pangalawa, hindi na i-record ang insidente kaya nahirapan itong magsumiti agad ng incident report. Ang katwiran daw ng mga gwardiya ng Lanting, nag-take over na kasi ang airport police. We are requiring the security agencies na pag may mga incidenting ganyan, na i-record nila sa office nila at mag-submit sila ng incident report. Pero ang aksyong hindi nakunan ng CCTV video, nakita raw mismo ng bandang Itchy Worms na naroon din sa NAIA. Sabi ng bahisa ng grupo na si Kelvin Yu sa Twitter, nakita ng kasamahan niya na unang nanuntok ang kampo ni Raymart at Claudine. Pinatotohanan din nito na pinagmumura nga ni Claudine ang empleyado ng Cebu Pacific sa harapan ng mga anak nila. Ang tinutukoy ni Yu ay ang mga nasa kuwang ito ni Tulfo sa kanyang cellphone. Kaya sabi pa ni Kelvin, hindi raw tamang sabihin ni Claudine na natroma ang mga bata dahil sa pang-aaway sa kanila ni Tulfo. Rinig na rinig pa raw ang pagtatalak ng aktres hanggang sa baggage claim area. Nagpahayag din ng suporta kay Tulfo ang party list namang Coalition of Associations of Senior Citizens in the Philippines. Even in the news,
Sinabi nga bakit ang babae pinatulan, pero never nadinig bakit ang senior citizen pinatulan. Sa Biyernes pa malalaman ang kumpletong resulta ng investigasyon ng PNP Social sa insidente. Errol Kabatbat, News 5. May update tayo dun sa balitang yun, yung tungkol sa Itchy Worms na nag-tweet nga na nakita nila yung insidente. No? Sa ngayon, hindi na makikita dun sa kanilang timeline yung mga tweet na yun. Binura na. Tapos pag tinatanong sila ng mga followers nila kung sino ba talagang nauna, ang sinasagot na lang nila either Cebu Pacific or tanong nyo sa Cebu Pacific. So parang ang nangyari... May takot na. Hindi ko lang kung may takot o baka nasabihan sila o baka ayaw na lang nilang ma-involve sa insidente. So kung una, maraming humanga sa kanila dahil napakaraming mga nakabasa nga at nakita na, matapang ang mga sinasabi at talagang mukhang paninindigan nila at may corroboration ng story. Ngayon naman, umatras na sila. Alam mo, minsan kasi for a crime to happen, all you have to do is shut up and be quiet about it, diba? Nakakatulong tayo pag nagsasalita tayo. Okay, balita muna tayo sa abroad, mga kapatid. Isang aksidente po sa Amerika ang nasa poll ng CCTV. Buti pa sa kanila may CCTV, no? Naglalakad po papunta sa sidewalk ang grupong ito nang bigla silang araruhin ng isang kotse. Sa lakas ng pagkakabangga, lumipad at umikot sa ereyang isang lalaki. Yan, tingnan natin. Oh! Swerte pa pong nabuhay ang lalaking yan, ha? Habang kalaboso ang 19 anyos na nagmamaneho ng kotse. Nako, ito, malaki po ang problema ng isang gown designer sa Amerika. Ang kliyente niya ay si Susan Iman na may bigat na 362 kilos. Nakahanap siya ng true love sa kanyang fiancé na isa pang chef. Yun nga lang, kailangan ng mananahi ng tinatayang 13 metro raw ng tela para sa wedding gown ni Iman. Ang waistline niya kasi ay umaabot sa 107.5 inches. Susunod, bahay na gawa sa basura, atraksyon sa Bulacan. Mula sa sala, lampshade, chandelier at dining table, recycled. Bra na may nakakabit na foldable fan, tampok ngayon sa Japan to beat the summer heat. At aktres na si Jacqueline Jose bumuelta sa isyong may kinalaman daw ang anak na si Andy Eigenman sa pagkakabugbog ng aktor na si Albi Casino. Abangan niyo po yan sa pagbabalik ng Pilipinas.